Family Feud na! Let's go! 5:40 na! Family Feud na! Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams. The Arnis Masters, Team Eskrima. The Super Bodybuilders, the Gym Gods. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. At your seat. Nice side. Magandang hapon, Pilipinas! May tanong ako sa ating studio audience on a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano kayo kasaya tuwing nandito kayo sa studio? Yan ang gusto ko sa inyo eh. Kaya naman araw-araw ako totoong inspired na maghatid ng kasiyahan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Ang episode po natin ngayon ay happiness overload na, siguradong ma-action pa. Ang unang bibida, nako, walang kokontra sa Team Eskrima. Lahat po sila ay miyembro of our national Arnis team, led by the 2030 SEA Games gold medalist na tubong Cebu, si Trixie Mary Lofranco. Hi po sa lahat. Hi Trixie, welcome to Family po. Feud. Trixie, sino-sino kasama mo ngayon sa iyong team? So una pong kasama ko ngayon ay yung ate po ng lahat. Ate nakin, ate ng tatay at saka nanay ko, siguro. Si Ate Chari. Hi Ate Cherry. Yung next naman po ay si Ate Jeda. At yung napakalakas na captain namin at pinakamaganda sa grupo namin, si Ate Ash. Hi Ash. May tanong ako, Charlie, paano kayo nagka-interest sa Arnis? Sa school po kasi namin, doon ko po siya unang nakita. So parang na-curious po ako, ano po yun? Parang pumapalo-palo sila. So that time po, nilapitan ko po yung si Coach Victor Senador po, yung nag-pro sa akin. So yun po, nag-start po ako na makitraining po sa kanila. And then, so eto na po ako ngayon. Ito na. At alam naman natin na ang Arnis ay nagmula dito sa atin sa Pilipinas. Yes po. Ito yung national sport natin. National sport. Anong pagkakaiba ng Eskrima sa Arnis, Trixie? Actually po, yung Eskrima po, it came from a Spanish word and it's, Esgrima. And then, kinuha din po to, kinonvert to Cebuano, to naging Eskrima na siya. And ang meaning din po ng word na Eskrima is two men fighting. So, sa Arnis naman tsaka Eskrima, same lang po din yung ano nila. Wow, pareho lang naman. pareho lang naman. At dito naman, Ash, may dala ka bang weapon ngayon? Pwede ba makita? Dala mong weapon? Wow, patingin. Okay, so you also have your individual weapons? Yan. O, ito, oy, meron pang ano. May edge. May edge. Ito. Oh, mamaya, magde-demo sila. Gusto niyo ba yun? Good luck. At eto na, pakikilala ko na, makakatapat nyo kung sila ay may hawak na patpat o stick ng kabilang team. Eh, hindi muna mangangailangan ng anumang armas dahil sapat na ang muscle at tikas. Eto na, ang Gym Gods. Ang team captain nila, kauna-unahang homegrown Pinoy na nag-compete sa prestigious na Mr. Olympia noong 2022. Mr. Olympia, yung kay Arnold Schwarzenegger, di ba yun? Yes po. Hanep, Mr. Olympia, please welcome Joven Sagabain. Ben! Very welcome, Ben. Ben, pakilala mo naman ang mga kasama mo, Ben. Pinapakilala ko pala yung katabi ko, yung gorilla ng Manila, si Kuya Richard. Tapos, ang pandesal ng Las Piñas, si Karim. Sa dulo, Solid. ang Quadzilla ng Men's Physique, si Harvey. What's up, what's up?
Okay. Sa mga hindi familiar sa Mr. Olympia, nabanggit ko kanina, di ba na, doon yung sa sinalihan ni Ginoong Arnold Schwarzenegger. Ano ba ang Mr. Olympia, Ben? Bali, ano po siya, parang private federation po siya, kaya po hindi po siya kasali sa mga SEA Games. Yes. Pero sa bodybuilding competition po, parang siya na yung pinaka-peak na bodybuilding competition. Na lahat, doon na kinukuha lahat, pati mga sponsors. Yun nga lang po, ang downside lang po niya is sariling gastos. Ayun na. Opo. Oo. I think the most prestigious, di ba, na bodybuilding competition. At this year, sasali ka ulit. Yes po, Nag-qualify qualified ka? na po ako sa 2025. Ayos. Ayos. Good luck, good luck. Kailan ang laban, Ben? Sa October po sa Las Vegas. Las Vegas na. Good luck. Pero siyempre, guys, Richard, Rim tsaka Harps, ito, ibang laban muna to. Kaya ba? Kaya po, kaya. Gagawin natin to. Good luck, good luck. Siyempre, the Gym Gods. Ito na. Tonight, 200,000 pesos ang at stake sa ating game. Kaya simulan na natin ating survey. Trixie and Ben, are you ready? Yes po. Yes po. Let's play round 1. Wow. Top 7 answers are on the board. Name something na karaniwang gawa sa gold o ginto. Go. Ben. Quintas. Quintas. Siyempre, why not? Andiyan ba ang quintas? Of course. Pero Trixie, pwede mo pa mako number 1. Something na karaniwang gawa sa gold o ginto. Gawa sa gold. Okay lang, okay lang. Pass or play? Play. Okay, Trixie, balik muna tayo. Ito na. Round 1. Richard, something na karaniwang gawa sa gold. Oh, yan ay, quintas na. Doon na. O gold o ginto. Sing-sing. O merong quintas. Maaaring may sing-sing. Nandiyan ba yan? Top answer? Rhyme, something na karaniwang gawa sa gold o ginto. Earrings. Ikaw naman. Ikaw, earrings. Nandiyan ba ang earrings? Harbs. Karaniwang gawa sa gold or ginto? Relo. Relo. Siyempre. Pwede. Nandiyan ba ang relo? Meron din. Ben, something na karaniwang gawa sa gold o ginto? Bracelet. Bracelet. Yan. Iniisa-isa ng mga alahas. Bracelet. Oh, bracelet. Ano pa kaya? Richard, ano pa kaya? Something na gawa sa gold o ginto? Bar. Bar. Gold bar. Oh, siyempre. Gold. Oo nga. Ginto talaga yun. Gold bar. Survey says... Rim, something na karaniwang gawa sa gold o ginto? Sasakyan. Yan. Oo. Lalo na sa Saudi, sa mga Middle East. Ganun yung mga sasakyan doon, gawa sa ginto. Survey says... Okay. Pwede tayo mag-steal. Team Eskrima. Ashley, tatlo pa to. Isa lang ang kailangan natin, ha? Name something na karaniwang gawa sa gold o ginto. Medal. Good answer! Eh, syempre, mga gold medalist na mga to. Jed, ha? Cobiertos. Gobiertos. Shari? Pwede. Ngipin. Ngipin. Pwede. Trixie, name something na karaniwang gawa sa gold o ginto. Ngipin. Ngipin. Yeah. Okay, nandiyan ba ang ngipin? For this round, makuha pa nila? Survey says. Ang galing! Panalo sa round 1 ng Team Eskrima. May 70 points na sila. Pero maaga pa ang laban. Sigurado akong hindi mararatel ang The Gym Gods. At yung studio audience, ha? Hindi rin nararatel. Dahil may chance silang manalo ng 5,000 pesos. You! Oh, yes, you! What's your name? Rodalyn po. Rodalyn, oh. Something nga na karaniwang gawa sa gold o ginto. Ano kaya to? Medal. Medal. Ako rin, kala ko rin. Tingnan natin kung nandyan. Nandyan ba medal? Congratulations. May isa pa, number 6. Tignan natin. Ano ba yung number 6? Points. Welcome back to Family Feud. Tumitindi po ang labanan ng mga arnes athletes at mga professional bodybuilders. Pero isang team pa lang po may puntos, ang Team Eskrima na may 70 points. Kaya ang susunod na magtatapat
ay si Shari at Richard for round 2. Come on, let's play round 2. Wow, yan. Si Shari Tolentino po ay gold medalist din sa 32nd Southeast Asian Games for padded stick event. Shari, ano bang pagkakaiba ng weapon na gamit mo dun sa mga hawak? Kasi kanina may dalawang stick. Yung ngayon ay isa. Tapos kanina may parang sword. Sa Arnis po kasi may 3 pong event yan. So may tinatawag po kami na padded stick. Ang padded po is, may stick po siya sa loob, pero sa labas po, foam. Ang Foam siya, po. okay. Sa live stick naman po, ang palo po talaga ito. Ito po yung pinangampas. So, proud Mas po solid talaga yan, sa oh. ano. And then yung forms po, yun po yung sayaw na pakikipaglaban namin. Na isa-sample po ng mga Pwede ba namin ma-demo makita natin yan? Yes, sir! Alright. Eto na. Ating mga gold medalists, ide-demo sa atin. Wow! Handit! At syempre, si Richard naman po siya ay ang overall champion sa 2022 IFBB Pro League sa Thailand Bodybuilding Competition sa 95 kilogram weight class. Since nag-demo sila, pwede bang makakita tayo din ng demo with your teammates? Pwede po. Kung paano ba yung mga posing? Ito. Thank you. Salamat, galing. Galing. Gagano'n din sana ako, kaso... Galing. Shari, good luck. Richard, ito na ang top 6 answers are on the board. Ito ang tanong, late ka na sa trabaho, pero habang naglalakad sa kalye, nakaapak ka ng dumi ng hayop. Okay? So ngayon, anong gagawin mo? Go! Shari, Hugasan agad. huhugasan mo agad ang iyong Pwede. swelas. Pwede. Nandiyan ba yan? Nope. Okay, passer. Shari, pass or play? Play. Okay, Richard, balik muna tayo. Jeda, late ka na sa trabaho, tas habang naglalakad, nakaapa ka ng dumi ng hayop. Anong gagawin mo? Tanggalin yung sapatos. Tanggalin mo na ang sapatos. Nandiyan ba yan? Oh? Ashley, anong gagawin mo? Kakaskas ka sa gilid. Yan! Kailangan mo sa kanto, di ba? Nandiyan ba yan? Yeah. Trixie, late ka na sa trabaho habang naglalakad, nakaapak ng dumi. Anong gagawin mo? Ipapagpag yung ano po. Ipapagpag. O, ipapagpag. Wala. Shari, anong gagawin mo? Nakaapak ka ng dumi. On the way ka sa trabaho. Pupunasan. Pupunasan. Survey says... Oh, use tissue. Nangyari na ba sa'yo to? Opo. Ano ba? Okay, so anong gagawin mo? Punasan ng papel. Papel naman. Survey says... Oy. Hadel, Gym Gods, yan, nag-usap-usap na. Actually, kailangan makuha natin to. So, habang naglalakad sa kalye, nakaapak ng dumi ng hayop, anong gagawin mo? Magpapalit ng tsinelas. Papalit ka na. Survey says... Wala. Guys, time to steal. Harvs, ano kaya to? So, late sa trabaho, tapos habang naglalakad sa kalye, nakaapak ka ng dumi ng hayop. Anong gagawin mo? Uuwi na lang. Uwi na. Hindi na mapasok. Ano pa kaya? Anong gagawin? Absent na lang. Absent na lang? Hula lang?
Hindi na papasok. O, uuwi na lang, absent na lang, di na papasok. Ano kaya? So, late Uuwi. trabaho, uwi na lang? O, wala na. Absent na daw, sabi nila. Survey, tignan natin, nandiyan ba yan? Hanep, nag-flex na ng muscles ang dalawang team. Ang score so far, Team Eskrima 70 at siyempre may 89 points na rin ang Gym Gods na lumalamang. At may sagot pa sa board na hindi nahuhulaan. Ibig sabihin, oras para sa ating studio audience na manalo ng another 5,000. Hello? Ano pangalan mo? Rowena po. Rowena. Okay. Yes po. So, late ka na sa trabaho tapos naglalakad ka sa kalye, nakaapa ka ng dumi ng hayop. Anong gagawin mo? Uuwi po ng bahay. Uuwi ng bahay. Kanina absent. Ito, uuwi. Nandyan ba? Wala. Naka-black. Hayan. Hahayaan mo lang. Tingnan natin, hahayaan daw. Ano pangalan mo? Eunice. Eunice. Hahayaan daw ni Eunice. Congratulations! Nagbabalik po ang Family Feud kasama ang mga sanay mag-arnis at sanay magbuhat ng mga barbell. Pero gusto muna natin batiin ang Philippine National Arnis Team coaching staff. Ang head coach ay si Coach Veer with Coach Dek, Coach Jack, and Captain Sam. Hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Recap po na score. Team Eskrima may 70 points. But syempre, the Gym Gods, 89 points. Up next, magpapakitang kinasa sina Jeddah at Rim. Let's play round 2. Good luck. Double points round na. Top 6 answers on the board. Ang tanong, ano ang ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Go! Jeddah. Tuka. Tumuka! Nandiyan mo yung tumuka. Okay. Rim. Pwede pa mas mataas. Ano ang ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Yung pangitlog. Mangitlog. Nandiyan ba yan? Mangitlog. Meron. Pero mas mataas. Pero Jeddah, pass or play ba to? Play. Play. O Rim, balik muna tayo. Let's go, Jeddah. Ashley, ano ang ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Mag-wiggle. Ay, kaya din naman, pero mas magaling yung mga manok dyan. Andiyan ba yung pag-wiggle? Wala. Trixie. Tumilaok. 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 Nandiyan ba tumilaok? Top answer. Shari, ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Ano, nagkakaskas sa lupa. Scratching. Kumakahig. Kumakahig ng lupa. Meron. Jeddah, ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Lumipad. Lumipad! Nandiyan ba yan? Lumipad? Wow! Ashley, one more to go. Ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao. Makipagsabong. Oo nga. Pwede naman tao doon. Kayang-kaya. Ito nga, may sabong ng dalawang teams eh. Nandiyan ba ang magsabong? Wala. Rudo, usap-usap na kayo, Gym Gods. Trixie, anong ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Yung makita sa dito. Sa peripheral. Yung Peripheral. vision, dito. Malawak ang peripheral vision. Malawak yung vision. Malawak. Nandiyan ba yan? Wala. O, tingnan natin kung makakastil ulit. Harbs, ano kaya to? Ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao. Kumain ng pagkain ng manok. Kumain ng pagkain ng manok. Matulog sa punong kahoy. Tulog sa puno kahoy, Richard. Ayun nga, matulog sa sanga. Sanga. Ben, ano ba kaya? Ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao. Kumain ng pagkain ng manok. Kumain ng pagkain ng manok. Ano ba yung pagkain ng manok? Mga pellets, corn. Nandyan ba ang kumakain ng pagkain ng manok? For this round, survey says... Alamin natin sa pagbabalik ng Family Feud.
Welcome back to Family Feud. Hindi po tayo magsasawang batiin ang ating loyal viewers dyan sa University Belt sa Manila, sa mga taga Parang Marikina, Kalumpit, Bulacan, mga Tarem, Pangasinan, Lucena City sa May Quezon, at pati na rin sa Malate, Manila. Salamat po sa suporta. The best talaga kayo. Now, kanina bago nag-break, tinanong natin ang The Gym Gods, anong ginagawa ng manok na hindi gagawin ng tao? Sabi, kumain ng pagkain ng manok. Pag tama sila, nako, lalaki lamang at kukunin nila ang napakalaking naipon ng Team Eskrima. Nandyan ba yan? Survey says. Narito ang score pagkatapos ng 3 rounds so far. Ito, Team Eskrima, 70 points pa rin. Pero ang Gym Gods, 287 points. Kaya ito ang huling maghaharap. Another SEA Games gold medalist na si Ashley at ang 2022 Muscle Contest Philippines overall champion na si Harbs. Let's play the final round. Good luck! Triple points, top 4 answers on the board. Kung pupunta sa isang field trip, ano ang makikita sa bag ng elementary student? Go! Cards. Pagkain. Pagkain. Simple. Sandwich yan. Simple. Nandiyan ba ang pagkain? Top answer. Carbs, pass or play? Play! Play na. Ashley, balik mo na tayo. Ito na, final round. Ben, kung pupunta sa field trip, anong makikita sa bag ng isang elementary student? Cellphone. Cellphone. Elementary. Nandiyan ba cellphone? Wala. Richard, ano kaya? Ano makikita sa bag ng elementary student kung pupunta siya sa field trip? Camera. Ano yung mga pagkain may camera? Wala. Uy, huddle na, Team Eskrima. Rim, ano pa kaya? Raincoat. Raincoat. Raincoat, kasi baka umulan. O, nandiyan ba ang raincoat? Uy, wala. Eto na. May chance kayo humabol, ha? Ashley, kung pupunta sa field trip, ano makikita sa bag ng elementary student? Extrang damit. Jeda? Pera. Pera? Cherry? Towel. Towel. Isa lang, ha? Pero tatlo pa to. Trixie, again, kung pupunta sa field trip, ano makikita sa bag ng isang elementary student? Mga toys. Toys. Kasi siyempre, elementary student yan. Mahilig pa maglaro yung mga yan. Alam mo may toys. O, tignan natin. Nandyan ba yan for the win? Survey says, toys. Alright. Ano ba yung mga hindi nahulaan? Number 2 muna. Yan. Damit towel na andyan na. Number 3. Okay. Number 4. Gamot. Pero anyway, ang ating final score, Gym Gods, 506 points. Team Eskrima, that was close. Ako yung toys, pwede naman talaga yan. Pwede rin naman yan, di ba? Di ba, Trixie? Congratulations pa rin, Trixie. Charlie, ang galing. Jeda, thank you. Thank you po. Ashley, good luck sa inyong mga training at sa mga sasalihan ninyong contest. Okay? Please know that nandito kami. We are very, very proud of you. Thank you po. Meron pa rin kayo 50,000 pesos from Family Feud. Thank you very much. At syempre, the Gym Gods, you've just won 100,000 pesos. Ito na. So, then, sinong papasok sa Fast Money? Dalawang player kailangan ko. Dalawa kami ni Kuya Richard. Okay, it's gonna be Richard and then. Happiness overload dito sa Family Feud. Kanina po nanalo ang Gym Gods ng 100,000 pesos. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000 pesos. At syempre, panalo din ng 20,000 ang napiling charity. Ano bang napili niyong charity? GMA Kapuso Foundation po. Maraming salamat. So, nasa waiting area si Richard. Hindi tayo naririnig. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Masasabi mong mayaman ang may-ari ng isang bahay kung sa may gate pa lang ay may nakita ka ng blank. Guard. Bukod sa pagsisimba, ano pang ginagawa mo kapag Sunday? Nanunood. Pagkaing may ingredient na kamote. Barbecue.
Ilang minutes pwedeng umidlip o mag-nap kapag lunch break sa office? 15 minutes. On a scale of 1 to 10 so far, gaano kaganda ang buhay mo ngayong 2025? 10. Alright, let's go. Tingnan natin ang mga sagot mo. So, masasabi mong mayaman na may-ari kapag sa may gate pa lang may nakita ka ng guard. Ang sabi ng survey dyan, meron. Bukod sa pagsisimba, ginagawa pag Sunday, nanonood. Survey says, Hoy, pagkain may ingredient na kamote, barbecue. Survey, baka parang kamote Q yata gusto mo sabihin, no? Kamote Q. Ilang minutes pwedeng umidlap kapag lunch break sa office? Mga 15 minutes. Survey says, meron. Scale of 1 to 10, gaano kaganda ang buhay mo so far ngayong 2025? 10. Ang sabi ng survey, very good. Good start. Good start. Let's welcome back Richard. Richard, okay. Si Ven ay nakakuha ng 77. Ibig sabihin, 123 points na lang tayo. Kaya na yan. Sa puntong ito, makikita ng mga nanonood ang sagot ni Ven. Give me 25 seconds on the clock, please. Masasabi mong mayaman ang may-ari ng isang bahay kung sa may gate pa lang ay may nakita ka ng, blank. Kotse. Bukod sa pagsisimba, ano ginagawa mo kapag Sunday? Family dinner. Pagkaing may ingredient na kamote. Bilo-bilo. Ilang minutes pwede umidlip o mag-nap kapag lunch break sa office? 15. 10. On a scale of 1 to 10, so far, gaano kaganda ang buhay mo ngayon 2025? 9. Let's go, Richard. We need 123 points. So, masasabi mong mayaman na may-ari ng bahay kung sa gate pa lang. Nakita mo, may kotse na. Ang sabi ng survey dyan, top answer. Bukod sa pagsisimba, ginagawa mo pag Sunday, family dinner. Ang sabi ng survey, Meron. ang top answer ay namamasyal. Mamasyal. Pagkain may ingredient na kamote, bilo-bilo. Ang sabi ng survey. Top answer. Oy. Ilang minutes pwede umidlip kapag lunch break sa office? 10 minutes. Ang sabi ng survey, wala. Ang top answer ay 30 minutes. 30 minutes. On a scale of 1 to 10, gaano kaganda ang buhay mo ngayon 2025? Mga 9. Ang sabi ng survey, yan. Ang top answer ay 10. 10. Anyway, congratulations. Mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. The Gym Gods and of course, Team Escrima. Thank you. Mabuhay po ang lahat ng atletang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Pilipinas, ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.